Nang matapos ang year-end party ngang perlas ng Silangan Group, sa mismong sandaling nakita ngang sarili kong nga mata ang pagyuko nga aking asawa para buhatin ang kanyang batang sekretarya sa harap ngang daan-daang empleyado, alam kong tapos na ang lahat. Akmang tatayo na sana ako para lumapit nang iharang ng project head ang kanyang kamay at sabihin sa akin sa malamig na boses na ang babay ay bayani na nagligtas sa kumpanya. At huwag daw akong gumawa ng eksena roon. Sa eksaktong sandaling iyon ako napangiti, hinubat ang aking wedding ring, inilagay sa aking bag, at tumalikot para umalis. Ngunit walang sinuman ang nakakaalam na kinaumagahan, ang lalaking laging naniniwala na hindi ko kailanman magagawang iwan siya ay magwawala sa paghahanap sa akin. Nung gabing iyon, ang Angara Grand Hotel sa puso ng BGC ay maningning pa rin sa ilalim ng mga ilaw. Ang malumanay na musika ay umalingaw-ngaw sa marangyang lobby na puno nga sariwang bulaklak at mga kopitangang champagne. Bago pa man matapos ang paglilikpit, mga grupo ng empleyado ay naktatawanan, nag-usap, at kumukuha ng larawan bilang alaala. Ako naman ay tahimik na nakaupo sa isang sulok ng buluwagan. Hawak ang isang basong kalamansi juice na halos matunaw na ang yelo, nakatingin sa lalaking iyon sa ilalim ng mga spotlight, at pakiramdam ko ipamilyar. Siyang ngunit lubhang estranghero. Ang pangalan ng aking asawa ay Enrique, 35 taong gulang at presidente ng perlas ng Silangan Group. Siya ang lalaking tinaguriang bagong hari ng hospitality industry sa lungsod na ito. Saan man siya magpunta, may mga taong handang pumuri sa kanya. Hinahabol siya ang press at ang mga babae ay naghahanap ng anumang dahilan para mapalapit sa kanya. Noong nakaraan, noong wala pa siyang anuman, ang tanging pag-ari niya ay isang mainit na kwartong inuupahan na parang pugon sa likod ng isang terminal sa Quezon City, isang lumang laptop na laging nagahang, at isang utang na halos 5 milyong piso mula sa isang negosyong nabigo. Noon, ako, si Elara, ay isang interior architect sa isang malaking kumpanya sa Ayala Avenue. Hindi maliit ang sahod ko at napakaganda ng aking hinaharap. Nakilala ko si Enrique sa isang business seminar. Nakasuot siya ng puting polo na may gasgas na sakuwelyo, nakatayo sa gitna ng maraming matagumpay na tao. Ngunit tuwid pa rin ang kanyang likod na may halong pagmamalaki at kawalan ng pag-asa sa kanyang mamata. Hindi ko alam kung bakit napansin ko siya. Siguro dahil, habang ang lahat ay nahahanap ng paraan para magyabang, siya lang ang tahimik na nakaupo sa huling hilerangang auditorium. Nakayuko, at itinatama linya por linya ang isang business plan na pinagtawanan ng iba hanggang sa mawalan ng halaga. Ako ang unang nakipag-usap. Mula sa isang kape, nawi ito sa 10. Mula sa pagtulong sa kanya ng isang beses para itama ang kanyang presentasyon, naging ako ang taong nagpupuyat kasama niya gabi-gabi para mahanap ng mga investor. May isang panahon na dahil sa kanya, ipinagbili ko ang bahay at lupa na iniwan ng aking ina sa Pampanga, at tinipon ang lahat ng aking ipon sa loob ng 8 taon para bigyan siyang puhunan. Dahil din sa kanya, pinalampas ko ang pagkakataong magtrabaho sa Singapore para lamang manatili at tulungan siyang itayo ang kumpanya. Noong araw na nagpropose siya sa akin, lumuhod si Enrique sa ilalim ng ulan sa harap ng aking opisina. Namumula ang mga mata at nanginginig ang boses. Sinasabi sa akin ang isang pangungusap na hanggang ngayon ay malinaw kong naaalala. Sabi niya, kung sakaling magtagumpay siya, ang unang taong pasasalamatan niya habang buhay ay ako. Noong sandaling iyon, naniwala ako sa kanya. Naniwala ako ng lubos na hindi ako nag-atubiling talikuran ang lahat para manatili sa likod at suportahan siya. Ngunit tunay na nagbabago ang tao kapag may prana, o marahil hindi sila nagbabago, kundi kapag may prana, doon lang sila nakakaroon ng lakas ng loob na mamuhay ayon sa kanilang tunay na pagkatao. Sa unang 3 taon matapos magsimulang lumago ang perlas ng Silangan, mabait pa rin sa akin si Enrique. Naalala niya ang aking kaarawan, naalala niyang allergic ako sa shellfish, at kahit na tuwing sumasakit ang tiyan ko, kailangan kong uminom ng gamot bago kumain. Ngunit mula nang lumitaw ang sekretaryang nagngangalang Celeste, unti-unti nang nagbago ang lahat. Si Celeste ay 6 na taong mas bata sa akin. Maganda, mahusay magsalita, at laging nagpapakita ang isang matamis at maunawaing salubin. Sa simula, isa lamang siyang ordinaryong administrative assistant. Pagkatapos,
Unti-unti siyang naging personal secretary ni Enrique at kalaunan, ang taong laging nasa tabi niya sa bawat business trip. Isang gabi, hating gabi. Tinawagan ko ang aking asawa dahil sa sobrang taas ng lagnat ko. Sinabi lang niya na nasa meeting siya kasama ang ma-business partner at agad na ibinaba ang telepono. Ngunit 10 minuto ang lumipas. Isang kaibigan ang nakpadala sa akin ng litratong in-upload ni Celeste sa social media. Sa larawan, makikita ang isang high-end na hapagkainan na may tanawin ng dagat ng Batangas, at sa mesa ay may 2 kopitang alak. Sa refleksyon ng salamin, nakita ko ang gilid ng isang sweet na sa isang tingin pa lang ay alam kong sa asawa ko. Mula sa araw na iyon, natuto akong manahimik. Hindi dahil hindi masakit, kundi dahil naintindihan ko na kapag ang isang lalaki ay nagpasya ng magtaksil, walang saysay ang pag-iyak o pagmamakaawa. Ganito rin ang nangyari ngayong gabi. Ang year-end parting Perlas ng Silangan ay bongga dahil katatapos lang pumirma ngang kumpanya sa isang resort complex project na nakakahalaga ngang mahigit 7.5 bilyong piso sa Palawan. Sa entablado, itinaas ni Enrique ang kanyang kopita para pasalamatan ang lahat ng empleyado at pagkatapos ay espesyal na binanggit ang pangalan ni Celeste sa harap ng lahat. Sinabi niya na ang tagumpay ng proyektong ito ay dahil sa malaking pagsisikap niya. Nakpalakpakan ang buong bulwagan. Si Celeste, na nakatayo sa tabi niya suot ang isang hapit na silver na bestida, ay maluha-luha at sa garalgal na boses ay sinabing ginawa niya lang ang lahat para sa kumpanya. Tiningnan siya ni Enrique na may napakatamis na ngiti. Iyong ngiting akala ko ay para sa akin lamang. Natapos ang party pasado 3:00 ang madaling araw. Balak ko sanang umuwi ng maaga, ngunit pagdaan ko sa pasilyo, nakita kong muntik nang matumba si Celeste dahil sa kanyang takong. Sa sumunod na segundo, yumuko si Enrique at binuhat siya sa harap ngang lahat. Isang kilos na napakapamilyar na nagpayelo sa aking puso. Ipinulupot ni Celeste ang kanyang magabraso sa lik ni Enrique at sinabi sa mahinang boses na kaya niyang maglakat. Sumimangot si Enrique at sinabing namamaga ang kanyang bukong-bukong at hindi niya dapat pilitin. Isang normal na pangungusap, ngunit eksakto itong paraan ng pag-aalala niya sa akin noong unang taon ng aming pagsasama. Natigilan ako ng ilang segundo at pagkatapos ay humakbang. Wala akong intensyong gumawa ng eksena ng selos o mag-iskandalo. Gusto ko lang siyang tanungin kung naaalala pa ba niyang asawa niya ako. Ngunit bago pa ako makalapit, isang braso ang humarang sa akin. Ang pumigil sa akin ay si Ramon, ang project head. Tiningnan niya ako na may halatang pagkainis. Ibinaba ang boses, at sinabing huwag akong lumapit dun. Tinitigan ko siya sa mata at tinanong kung bakit. Ngumisi si Ramon ng may pang-alipusta. Ipinaliwanag niya na si Celeste ay uminom ng napakaraming alak para sa boss para lang mapirmahan ang kontrata. Siya raw ang bayani ng kumpanya at walang masama kung dalhin siya ng boss para magpahinga. Natawa ako. Tinanong ko kung ang pagbuhat ng asawa ko sa kanyang krida sa harap ko ay itinuturing na tama ngayon. Agad na nagbago ang kulay ng mukha ni Ramon, ngunit hindi siya umalis. Sa halip, lalo pang naging malamig ang kanyang tono. Binalaan niya akong mag-ingat sa aking mga salita, na si Miss Celeste ay hindi ang tipo ang babaeng iniisip ko. Sumagot ako sa pagtatanong kung anong klaseng babae ang nagpapabuhat sa isang lalaking may asawa sa kalagitnaan ng gabi. Natahimik si Ramon ang ilang segundo at biglang tumawa ng mapanlait. Sinabi niya na kahit papaano, nakakatulong siya sa kumpanya, at tinanong niya kung ano naman ang ginagawa ko. Ang hangin sa paligid namin ay naging napakatahimik. Ilang empleyado sa malapit ang nagsimulang tumingin sa akin. May bumulong pa na tama siya, na mula nang ikasal ako sa boss. Wala na akong ginawa at mas bagay si Miss Celeste kay Enrique. Bawat salita ay parang patalim sa aking tainga, ngunit ang pinakamasakit ay hindi ang mga salitang iyon, kundi sa buong panahong iyon. Si Enrique ay nakatayo lang at nanunod. Walang paliwanag, hindi niya sila pinigilan, at hindi niya ako ipinagtanggol. Nakatayo lang siya roon, buhat si Celeste. Nakatingin sa akin na may pagod na ekspresyon, na parabang ako pa ang gumagawa ng gulo. Sa sandaling iyon, bigla kong naintindihan. Ang isang lalaking tunay na nagmamahal sa iyo ay hindi kailanman hahayaang saktan kang iba. Kung siya'y nananahimik, nangangahulugang hinahayaan niyang mangyari ito.
Tiningnan ko si Enrique nang matagal at dahan-dahang hinubat ang wedding ring sa aking daliri. 5 taon na ang nakalipas. Isinuot niya ito sa akin sa ilalim ngang kumikislap na ilawan kandila at sinabing poprotektahan niya ako habang buhay. Nakakatawa itong isipin ngayon. Inilagay ko ang singsing sa aking bag, nginisiyan siya sa huling pagkakataon, tumalikot, at umalis nang hindi umiyak, hindi nag-ingay, at lalong hindi nagmamakaawa. Siguro dahil doon, hindi man lang napansin ni Enrique, hindi na ako galit tulad ng dati. Sa pagkakataong ito, gusto ko na talagang maglaho sa buhay niya. Noong gabing iyon, hindi ako umuwi sa aming bahay sa isang subdibisyon. Dumiretso ang sasakyan sa maliit na kondo unit na lihim kong binili 6 na buwan na ang nakalipas. Walang nakakaalam na sa buong panahong ito, tahimik akong naghahanda para sa araw na ito. Binuksan ko ang pinto, pumasok, tiningnan ang silit na amoy pintura pa, at dahan-dahang umupo sa sofa. Walang tigil sa pagvibrate ang telepono ko. 3 missed calls mula kay Enrique at isang mensahe na nagsasabing huwag kong palakihin ang nga bagay-bagay. Tinitigan ko ang pangungusap na iyon ng matagal at napatawa. Hanggang sa sandaling ito, iniisip pa rin niyang nagtatampo lang ako. Wala siyang kaalam-alam na ang daladala ko ay hindi lang ang pagsasamang ito, kundi pati na rin ang lahat ng orihinal na plano para sa 7.5 bilyong pisong resort project na ninanakaw ni Celeste sa akin sa loob ng huling 6 na buwan. Sa labas ng bintana, nagsimulang pumatak ang ulan sa Maynila. Tahimik kong binuksan ang aking contacts, blinok ang numero ng aking asawa, at binuksan ang aking laptop. Sa screen, lumitaw ang napakaraming imbitasyon para sa kolaborasyon mula sa ibang mga kumpanya na hindi ko sinagot sa loob ng maraming taon. Huminga ako ng malalim. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman kong tunay na buhay ako. 6:00 ng umaga kinabukasan, pagkatapos tumilang ng ulan sa Maynila, nakabihis na ako at nakaupo sa harap ng aking desk sa bagong tsondo. Medyo basa pa ang buhok pagkatapos maligo. Ang tingin ko ay napakapayapa na kahit ako ay nagtaka. Siguro dahil kalahating taon akong tahimik na nahanda para sa araw na ito. Mula nang matuklasan kong nagsisimula ng lumampas sa linya sina Enrique at Celeste, tumigil na akong mabuhay sa emosyon. Nagsimula akong mabuhay ng may lubos na kalinawan. Nag-vibrate muli ang telepono sa mesa. Isang hindi kilalang numero. Hindi ko na kailangang hulaan kung sino ito. Bukod kay Enrique, walang tatawag sa akin ng ganito kaaga. Tiningnan ko ang screen ng ilang segundo at diretsong pinatay ang telepono. Agad namang may kumatok ng 3 beses ng malakas sa pinto. Napahinto ako sandali. Hindi dahil sa takot, kundi dahil hindi ko inaasahan na mahahanap ako ni Enrique ng ganun kabilis. Tumayo ako at binuksan ang security camera sa entrada. Ang taong nasa labas ay siya nga. Swatepahing ni Enrique ang giting, na sweet kagabi. Nakatabinggi ang gikurbata. At halatang gipagodi. Ang muka pagkatapos. Enizang. Gabing halos. Walang getulog. Mula nang umunlad ang kumpanya, bihirang-bihira, siyang magpakitang ganito kagulo. Ngunit sa sandaling iyon, ang kanyang tingin ay puno ang pagkainip at pagkabalisa. Patuloy siyang kumakatok sa pinto. Tinatawag ang pangalan ko. Sinasabing alam niyang nasa loob ako. Mas malalim ang boses niya kaysa karaniwan. Nanahimik ako ng ilang segundo at sa wakas ay binuksan ang pinto. Nang makita niya ako, mabilis na pumasok si Enrique, na parabang takot siyang mawala ulit ako. Tiningnan niya ang buong tsondo. Sumimangot. At tinanong kung kailan pa ako lumipat. Isinara ko ang pinto at mahinahong sumagot na hindi na niya iyon problema. Bigla siyang humarap sa akin at kinuwestiyon kung ganun ba talaga ang tono ng pananalita ko sa kanya. Napatawa ako ng bahagya at tinanong kung paano niya gustong kausapin ko siya. Natawagin siyang Sir Enrique o kaya ay Mr. President. Nang marinig ang malamig na formalidad na iyon, natigilan siya. Mula nang ikasal kami, hindi ko siya tinawag ng ganun kalayo. Lagi ko siyang tinatawag na mahal o sa pangalan lang niya. Lumapit si Enrique sa akin. Sinusubukang ibaba ang kanyang boses. Sinabi niyang may papaliwanag niya ang nangyari kagabi. Pinutol ko siya ng malumanay ngunit mariin.
Sinasabing hindi na kailangan. Nagsimula siyang mawalan ng pasensya. Iginigit na dinala niya lang si Celeste para magpahinga dahil nasaktan ito, at inakusahan akong hindi naniniwala sa kanya. Tinitigan ko siya sa mata. Huminto akong ilang segundo at nilinaw na ang hindi ko mapapatawad ay hindi ang pagbuhat niya sa babae, kundi ang panonot niya habang hinahamak ng ibang tao ang kanyang asawa. Ang buong tsondo ay nabalot ng katahimikan. Sumimangot si Enrique at sinabing si Ramon ay nagsalita lang ng sobra. Na hindi ko dapat ibaba ang sarili ko para makipagtalo sa isang empleyado. Isang empleyado. Humalakak ako. Tinanong ko kung alam niya kung bakit naglakas loob ang empleyadong iyon na tumayo sa harap ko at sabihin ang mga salitang iyon. Hindi sumagot si Enrique. Lumakat ako palapit sa kanya na may papalakas na kalmadong boses at sinabing, ginawa niya iyon dahil alam niyang hindi mo ako ipagtatanggol. Nag-alinlangan ang tingin ni Enrique. Ngunit mabilis na inis na niluwagan ang kuwelyo ang kanyang polo. Sinabi niyang pinalalaki ko lang ang lahat. Tiningnan ko ang lalaking nasa harap ko at biglang naramdaman na napakalayo na niya sa akin. Hanggang sa sandaling iyon, iniisip pa rin niyang ang problema ay nasa emosyon ko at hindi sa sarili niyang ngagawa. Ayoko nang makipagtalo. Dahil kapag ang isang tao ay pilit na naniniwalang wala siyang ginawang mali, nawawalan ngang saysay ang anumang paliwanag. Tumalikot ako para kumuhang isang basong tubig nang biglang makita ni Enrique ang folder ng dokumento sa mesa. Mabilis siyang lumapit at kinuha ito. Sa sumunod na segundo, ganap na nagbago ang kanyang muha. Sa cover ng folder, nakasulat sa malalaking letra. Annulment Petition. Hinikpitan ni Enrique ang hawak sa mga papel at humarap sa akin. Tinatanong kung seryoso ako. Sumagot ako kung muha ba akong nagbibiro. Bumaba ang tonong kanyang boses. Kinukwestiyon kung paano ako hihiling ng annulment para sa isang napakaliit na bagay. Nang marinig iyon, napatawa talaga ako. Isang tawang may halong pagod at pait. Isang maliit na bagay. Tinitigan ko siya ng matagal at dahan-dahang tumango. Tama ka, sabi ko. Para sa iyo, anumang bagay na may kinalaman sa akin ay maliit lang. Lumapit ako sa kanya, kinuha ang folder mula sa kanyang kamay, at inilagay sa mesa. Ipinaalala ko sa kanya na mula nang lumitaw si Celeste, nagsimula na siyang kalimutan ang aking kaarawan. Ang aming anibersaryo. Ang kanyang mapangakong uwi para sa hapunan. At kahit na dahil sa problema ko sa tiyan, hindi ako pwedeng kumain ng maanghang. Nakalimutan niya ang bawat isang detalye. Pinisil ni Enrique ang kanyang malabi at sinabing abala siya sa trabaho. Tinanong ko naman siya tungkol sa kwintas na diamante na binili niya para kay Celeste. Natigilan siya. Nang makita ang kanyang reaksyon, lalo pang nanlamig ang aking puso, dahil alam niyang alam ko, hindi ko lang ito binanggit kailanman. Nagpatuloy ako. Ipinaalala ko ang araw na sinabi niyang may business trip siya sa Cebu, pero ang totoo ay pumunta siya sa kaarawan ni Celeste sa Tagaytay. Ang araw na sinabi niyang may meeting siya hanggang gabi, pero ang totoo ay naghahapunan siya kasama nito sa isang yacht club. Diretsahan ko siyang tinanong. Akala mo ba tanga ako? Tinitigan niya ako at pagkatapos ng mahabang katahimikan, sinabi sa mahinang boses na hindi sila kailanman lumampas sa linya ni Celeste. Napatawa ako. Ito ang nakakatawa, sabi ko. Isang lalaking iniiwan ang kanyang asawa sa ospital sa hating gabi para sa ibang babae. Isang lalaking kinakalimutan ang lahat tungkol sa kanyang asawa para sa ibang babae. Isang lalaking hinahayaang insultuhin ng kanyang maempleyado ang kanyang asawa sa harap ng lahat para protektahan ang ibang babae. Tinatawag mo bang hindi paglampas sa linya iyan? Ayoko nang magsalita. Tumalikod ako para umalis. Nguni bigla akong hinawakan ni Enrique sa braso. Tinatanong kung ano ang gusto ko. Sinabi kong gusto ko ang annulment. Malamig siyang sumagot na imposible, na hindi siya pipirma. Iniharap ko ang aking muha sa kanya at tinanong kung akala niya ba sa hindi niya pagpirma ay malulutas ang lahat. Lalo niyang hinikpitan ang hawak sa aking braso, hinihiling na kumalma ako. Tinanggal ko ang kanyang kamay at sinabing siya ang hindi kalmado. Hindi ka pumunta rito ng ganito kaaga dahil mahal mo ako. Tinitigan ko siya sa mata, binibigkas ang bawat salita ng malinaw.
Pumunta ka rito dahil hindi mo matanggap na may naglakas loob na iwan ka. Agad na nanigas ang mukha ni Enrique dahil alam niyang tama ako. Sanay na siya sa aking pagpapasensya. Na kahit anong mangyari. Babalik at babalik ako sa kanya. Kaya hindi niya naisip na darating ang araw na tuluyan na akong alis. Naging mabigat ang hangin sa silid. Sa eksaktong sandaling iyon, biglang tumunog ang telepono ni Enrique. Tiningnan niya ang screen at agad na sinagot. Ang boses sa kabilang linya ay tila apurado. Pagkatapos marinig ang unang nga pangungusap, biglang nagbago ang mukha ni Enrique. Kinuwestiyon niya kung bakit ngayon lang siya sinabihan. Nakatayo sa tabi niya. Malabo kong narinig ang mga salitang disenyo. Japanese partners. A technical error. Pagkatapos ibaba ang tawag. Agad akong tiningnan ni Enrique. Sa unang pagkakataon, nakita ko sa kanyang mga mata ang tunay na takot. Sinabi niyang may problema sa proyekto sa Palawan. Nanahimik ako. Ipinaliwanag niya na natuklasan ng mga Japanese partners ang isang malubang error sa disenyo ng istruktura ng mga panlabas na salamin. Nanahimik pa rin ako. Tinitigan ako ni Enrique ngang ilang segundo, at biglang tinanong kung may alam ba ako tungkol dito. Dahan-dahan akong umupo sa sofa, kinuha ang aking baso ng tubig, uminom ng kaunti, at pagkatapos ay tumingala sa kanya. Ano sa tingin mo? Tanong ko. Nagsimulang mawalan ng kontrol si Enrique at sinabing ang mga planong iyon ay hawak ni Celeste. Ngumiti ako at nilinaw. Malika. Ako ang gumawang ma-orihinal na plano. Ang buong tsondo ay nabalot ng katahimikan. Natigilan si Enrique, nakatingin sa akin. Ang kanyang tingin ay mula sa pagdududa, naging pagtataka, at unti-unting naging kawalan ng paniniwala. Anong sinasabi mo? Tanong niya. Inilapak ko ang basong tubig sa mesa na may napakagaang tono at sinabi, mula simula hanggang dulo, ako ang gumawa ang proyektong iyon. Mula sa urban planning concept at lighting structure hanggang sa mga plano para sa thermal insulation materials laban sa hangin ng dagat. Pinalitan lang ni Celeste ang ilang linyang text at inangkin ang lahat ng kredito. Umatras si Enrique ngang isang hakbang. Malinaw na hindi niya ito inaasahan. Tinitigan niya ako ng matagal at tinanong sa mahinang boses, bakit wala kang sinabi? Natawa ako. Para saan pa? Para patuloy mo siyang purihin sa harap ng buong kumpanya? O para isipin mong nagsaselos lang ako sa sekretarya mo at sinisiraan ko siya? Walang masabi si Enrique dahil alam niyang tama ako. Kung dati ito nangyari, siguradong kay Celeste siya maniniwala at hindi sa akin. Tiningnan ko siya na may nakakakilabot na katahimikan at sinabi, mula sa sandaling pinili mong pumanik sa kanya, nawalan ka ng karapatang humingi ng paliwanag sa akin. Sa labas ng bintana, nagsisimula ng sumikat ang araw. Ang liwanag ng umaga ay tumama sa malamig na kondo. Si Enrique, nakatayo sa ilalim ng sinag na iyon. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, ay mukhang tunay na natatakot. Hindi takot na mawala ang kanyang asawa, kundi dahil ngayon niya lang napagtanto na ang babaeng minamaliit niya sa buong panahong ito ay ang siyang may hawak sa buhay ng pinakamalaking proyekto ng perlas ng silangan. Matapos kong sabihin na lahat ng disenyong resort sa Palawan ay gawa ko, halos kalahating minuto siyang natigilan sa gitna ng sala. Tinitingnan niya ako. Sinusubukang alamin kung nagsisinungaling ako. Ngunit habang tumatagal ang tingin niya, lalo siyang namumutla. Dahil naintindihan niya ang isang bagay. Hindi ako ang tipo ng babaeng naglalaro pagdating sa trabaho. Kung sinabi ko iyon, nangangahulugang totoo ang lahat. Ang katahimikan sa tsondo ay sapat na para marinig ang mahinang ugong ng aircon. Hinikpitan ni Enrique ang hawak sa kanyang telepono at tinanong sa magaspang na boses kung nasaan ang ma-orihinal na file. Hindi ako sumagot agad. Binuksan ko lang ang aking laptop sa mesa at iniharap ang screen sa kanya. Nasa screen ang lahat ng data ng orihinal na mga plano ng proyekto. Mula sa unang sketch hanggang sa mga pagbabago sa bawat yugto. Lahat ay may petsa at oras ng pagkakagawa na perpektong nakatala. Kahit ang cloud storage account ay nakapangalan sa akin. Tinitigan ni Enrique ang screen. Ang kanyang malabi ay napakadiin na halos mamuti. Isa siyang negosyante. Naintindihan niya kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng iyon. Kung makakaroon ng legal na alitan,
ang data na iyon lamang ay sapat na para patunayang sa akin ang lahat ng trabaho. At ang pinakamahalaga, kung matuklasan ng mapartner na ang taong nakalista bilang pinuno ng proyekto ay hindi ang tunay na may akda, agad na mawawalan ng kredibilidad ang perlas ng silangan. At sa luxury real estate sector, ang pagkawala ng kredibilidad ay mas masahol pa sa pagkawala ng pera. Mabilis na lumapit sa akin si Enrique. Sinabi niyang hindi maaring malaman ng partner ang tungkol dito. Tumingala ako sa kanya at tinanong kung bakit. Dali-dali siyang sumagot na nagsimula na ang proyekto at kung magkakaroon ng issue sa copyright ngayon, babagsak agad ang mastok ng kumpanya. Napatawa ako ng mahina. Pansinin mo, sabi ko, kahit sa puntong ito, ang una mo pa ring inaalala ay ang kumpanya. Hindi ako. O ang ating pagsasamang malapit ng masira. Tila napagtanto niya ito dahil lalo pang naging madilim ang kanyang ekspresyon. Ibinaba niya ang kanyang boses at tinanong, alam kong galit ka. Tiningnan ko siya at sumagot, matagal nang nawala ang galit ko. May mga sugat na kapag tumagal, hindi nagalit ang dulot kundi padyalong puso. Nanahimik si Enriqueng ilang segundo at biglang nangako na siya na mismo ang haharap kay Celeste. Nang marinig iyon, humalahak ako. Sa pagkakataong ito, hindi ko talaga napigilan. Bakit mo siya didisiplinahin? Tanong ko. Dahil ba ninakaw niya ang mga disenyo ko? Maging tapat ka. Tinitigan ko siya sa mata. Gagawin mo ba iyon kung walang technical error na nangyari ngayon? O kung hindi nanganganib na mawala sa kumpanya ang proyekto? Hindi makasagot si Enrique dahil alam naming pareho na ang sagot ay hindi. Kung naging maayos ang lahat, si Celeste ay mananatiling bayani sa kanyang mga mata at ako ay mananatiling isang walang kwentang asawang nakalimutan na. Ipinatong niya ang isang kamay sa kanyang noo. Minasahe ito ng mariin. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita ko siyang nagpakitang ganoong kawalan ng magawa. Sa sandaling iyon, muling tumunog ang kanyang telepono. Si Ramon na ang tumatawag. Agad na sinagot ni Enrique. Pagkatapos ng ilang segundo, biglang nagbago ang kanyang mukha. Nagsimula siyang sumiga. Ipinapaalala na inutusan niyang suriin ang lahat ng data. Hindi ko alam kung ano ang isinagot sa kanya, ngunit nakita kong nanigas ang kamay na may hawak ng telepono hanggang sa lumitaw ang kanyang maugat. Sumagot siya na bababa na siya ngayon din. Ibinaba ang tawag at humarap sa akin. Sinasabing nakahanap pa ng 3 technical errors ang mga Japanese partners. Walang pakialam kong tinanong kung si Celeste ba ang patuloy na nag-edit ang file. Nanahimik si Enrique at ang katahimikang iyon ang pinakamalinaw na sagot. Nakakatawa talaga. Isang taong hindi lubusang nag-aral ng coastal structure design ay naglakas loob na baguhin ang technical na aspeto para lang patunayan ang kanyang kakayahan. Hindi na iyong katanggahan, kundi self-destruction. Tiningnan ako ni Enrique ng matagal at sa mahinang boses ay hiniling na bumalik ako sa kumpanya kasama niya. Inaaming ako lang ang makakayos ang proyektong iyon. Dahan-dahan akong tumayo. Ang distansya sa pagitan namin ay napakaikli. Ngunit kasabay nito, napakalawak na imposibleng bumalik sa simula. Tiningnan ko ang lalaking umukupa sa buong kabataan ko at sa mahinang boses ay tinanong, sa anong karapatan mo ako inutusang bumalik? Natigilan siya at sumagot, sa karapatan ko bilang asawa mo. Natawa ako. Kung asawa talaga kita, sabi ko, kagabi. Hindi ka sana nakatayo lang habang hinahamak ang asawa mo. Kung asawa talaga kita, hindi mo sana hahayaang isang sekretarya ang sumingit sa ating pagsasama sa loob ng 2 taon. Sinubukan niyang ipaliwanag na ang sa kanila ni Celeste ay hindi tulad ng iniisip ko. Ngunit pinutol ko siya agad. Hindi na iyon mahalaga, sabi ko. Kung nakipagtalik ka man sa kanya o hindi, pareho lang ang resulta. Kapag ang puso ng isang lalaki ay kumiling na sa iba, ang pisikal na pagtataksil ay kwestiyon na lang ng panahon. Tinitigan ako ni Enrique ng matagal at sa kanyang mga mata ay nagsimulang lumitaw ang isang takot na hindi ko pa nakita dati. Dahil napagtanto niyang hindi na ako umiyak o humihingi ng paliwanag. Ang isang babaeng nagmamahal pa ay nasasaktan at kumakapit, ngunit ang isang taong talagang gustong umalis ay ganito kapayapa. Lumapit siya sa akin at hinawakan ako sa balikat. Inamin niyang napabayaan niya ako at masyadong naging pabor kay Celeste.
Ngunit hindi niya raw kailanman inisip ang annulment. Tiningnan ko ang kanyang makamay sa aking balikat at dahan-dahang tinanggal ang mga ito. Ako, oh, inisip ko, sabi ko. Pagkasabi nito, dumiretso ako sa pinto at binuksan ito. Ang intensyong paalisin siya ay napakalinaw. Nanatili si Enrique sa kanyang kinatatayuan na may napakadilim na ekspresyon. Hindi pa siya kailanman tinratunohan nito. Lalo na ako. Sa huli, sinubukan niyang magtimpi at tinanong kung ano ang gusto kong gawin niya para bumalik ako. Sumagot akong hindi na ako babalik, na mula ngayon, ang nga usapin ng perlas ng silangan group ay hindi ko na problema. Biglang nanlamig ang kanyang tingin. Tinanong niya kung talaga bang panonorin ko lang na bumagsak ang kumpanya. Tiningnan ko siya at ibinalik ang tanong sa napakalumanay na boses. Naisip mo ba ako noong nasa entablado ka kasama si Celeste? Tinatanggap ang parangal para sa proyekto. Hindi na makasagot si Enrique. At tiningnan ko siya ng may lubos na kalmado. Lahat TNG ng jajaring gayon. Sabi ko, ay karma lang. Sa huli, umalis si Enrique. Bago lumabas NG Pinto, lumingon siya para tingnan ako sa huling pagkakataon. Ang tingin na iyon ay komplikado at mabigat. Puno ng galit at kawalan ng magawa. Ngunit higit sa lahat, takot, dahil sa unang pagkakataon sa maraming taon. Natuklasan niyang hindi na niya ako kontrolado. Nagsara ang pinto ng kondo at biglang naging tahimik ang buong espasyo. Nanatili akong nakatayo ng ilang segundo bago dahan-dahang huminga ng malalim. Ang kamay kong may hawak ng basong tubig ay bahagyang nanginginig. Alam kong hindi ko na mahal si Enrique tulad ng dati, ngunit nandun pa rin ang sakit. Sa huli, siya ang taong pinaglaanan kong buong kabataan ko. Sa sandaling iyon, muling tumuno ang doorbell. Ang aking matalik na kaibigan, si Bianca. Pagpasok pa lang niya, niyakap niya ako ng mahigpit. Sinabi niyang napanood niya ang video na kinuha ng mga empleyado kagabi at gusto niyang sampalin ang Celeste na iyon. Ngumiti ako, sinusubukang manatiling kalmado. Binitawan ako ni Bianca at tiningnan ang aking muha, tinatanong kung okay lang ako. Oo, sabi ko. Naluha-luha siya at sinabing, anong okay? Kilala kita sa lupngang. 10 taon at alam kong tuwing nasasaktan ka talaga, lalo kang nananahimik. Wala akong sinabi, tiningnan ni Bianca ang tsondo at napabuntong hininga. Tinanong niya kung pinahandaan ko ba ang lahat ng ito ng maaga at tumango ako. Kinumpirmang ginawa ko iyon 6 na buwan na ang nakalipas. Umupo si Bianca sa sofa, nanahimik sandali, at inamin na matagal na niyang gustong sabihin sa akin ang isang bagay. Lumingon ako sa kanya. Nag-alinlangan si Bianca ng ilang segundo at pagkatapos ay inilabas ang kanyang cellphone. Sa screen, isang video na kuha sa isang golf course. Nakatayo si Enrique sa tabi ni Celeste. Nakasuot ito ang puting bestida at masayang tumatawa habang yumuyuko si Enrique para ayusin ang kanyang buhok ng may labis na lambing. Ang video ay may petsa 3 buwan na ang nakalipas. Ibinaba ni Bianca ang kanyang boses at ipinaliwanag na noong araw na iyon ay may kliyente siya sa golf course at gusto niya sanang ipadala sa akin, ngunit natakot siyang masaktan ang puso ko. Tiningnan ko ang video ng matagal at ngumiti. Okay lang, sabi ko. Kapag ang sakit ay umabot na sa sukdulan, nawawalan ka ng ang kakayahang makaramdam. Sa sandaling iyon, biglang tumunok ang telepono ni Bianca. Tiningnan niya ang screen at sumimangot. Isang kaibigan niya na nagtatrabaho sa perlaseng silangan. Nang sagutin niya, nagsimulang magsalita ng mabilis ang tao sa kabilang linya. Sa loob ng ilang segundo, ganap na nagbago ang mukha ni Bianca. Hiniling niyang ulitin ang sinabi nito. Bahagya akong sumimangot. Ibinaba ni Bianca ang tawag at biglang humarap sa akin, sinasabing may nangyari kay Celeste. Napahinto ako at tinanong kung ano iyon. Lumunok si Bianca at ipinaliwanag na noong umagaring iyon. Binago ni Celeste ang mateknikal na detalye para subukang iligtas ang disenyo. Ang resulta, natuklasan ngam ga Japanese partners na ang buong sistema ngam ga sumusuportang salamin ay lumalabag sa mga pamantayan ng kaligtasan. Ngayon, hinihiling ang Japan na ipadala agad ng kumpanya ang tunay na responsable sa proyekto para sa isang kritikal na pagpupulong. Huminto si Bianca ng ilang segundo at tiningnan ako. Idinagdag niya na ang problema ay,
Kaamin lang ni Celeste sa board of directors na ang buong orihinal na ideya ng disenyo ay sa akin. Naging tahimik ang hangin sa tsondo. Dahan-dahan kong itinaas ang aking ulo at sa aking isipan ay biglang lumitaw ang mapagtagumpay na tingin ni Celeste kagabi habang buhat siya ni Enrique. Siguradong hindi niya inakala na sa loop ngang wala pang 12 oras. Siya mismo ang wawasak sa tronong kaagaw niya lang. Sa labas ngang bintana, maliwanag na sumisikat ang araw. Sa kabilang dakong lungsot, ang perlas ng silangan ay tiyak na nasa ganap na kaguluhan. At alam ko, simula pa lang ito, 1 oras lamang matapos. Dalhin ni Bianca ang balita na inamin ni Celeste na ako ang may akda ng madisenyo. Ang perlas ng silangan group ay pumasok sa isang estado ng halos ganap na kaguluhan. Ang aking telepono ay nagsimulang mag-vibrate ng walang tigil. Mula sa Director of Engineering hanggang sa Director of Operations, pati na rin ang mataong dati ay halos hindi ako kinakausap. Lahat sila ay sabay-sabay na sinusubukang kontakin ako. May tumatawag, may nagpapadalaeng mensahe, at may ilang dating empleyado na nagpapadalaang paumanhin para sa nangyari sa party. Nakita ko ang napakaraming notification at tahimik na pinatay ang screen ng cellphone. Si Bianca, na nakaupo sa tabi ko, ay hindi mapigilang matawa. Kahapon, kung itrato kanila parang hangin lang, komento niya. Ngayon, walang tigil sa pagtawag kay Ma'am Elara. Humigop akong kape at mahinahong sumagot. Nangyayari iyan dahil ngayon alam na nila kung sino ang may hawak sa buhay ng proyektong iyon. Ipinatong ni Bianca ang kanyang baba sa kanyang makamay at tinanong kung talagang hindi na ako babalik para tulungan ang kumpanya. Sumagot akong wala akong obligasyon. Nanahimik siyang ang ilang segundo at napabuntong hininga. Inamin niyang dati, galit na galit siya kay Enrique. Itinaas ko ang aking ulo para tingnan siya. Ngumiti si Bianca ng mapait at ipinaliwanag na galit siya dahil sobrang swerte ni Enrique na natagpuan ako noong wala pa siyang anuman. Kahit ang kanyang ama, na nagtrabaho sa konstruksyon, ay nagsabing ang mga babaeng may utak at kakayahang magsakripisyo tulad ko ay bihira na ngayon. Sa pagsasabi nito, lumungkot ang tingin ni Bianca. Idinakdak niya na tila kung gaano katagumpay ang isang lalaki, ganun din kadali para sa kanya nakalimutan kung saan siya nanggaling. Hindi ako sumagot dahil ang pangungusap na iyon ay isang ganap na katotohanan. Sa loop ngam nga taong iyon, hindi lang ang yaman ni Enrique ang nakbago, kundi pati na rin ang kanyang pagmamataas. Ang lalaking humahawak sa aking kamay sa maliit na kwartong inupahan ay matagal nang nawala. Sa sandaling iyon, muling umilaw ang screen ng aking telepono. Ang aking biyenan na babae. Tiningnan ko ang screen ng ilang segundo at sa wakas ay sinagot. Nanginginig ang kanyang boses sa kabilang linya. Tinanong niya kung totoo bang ganito na kasama ang sitwasyon namin ni Enrique. Nanahimik ako ng ilang segundo at tinanong kung bakit niya pa tinatanong kung alam na niya. Huminga siya ng malalim. Ikinuwento niyang umuwi si Enrique ng madaling araw at binasag ang mga baso sa sala. Hindi pa raw niya nakitang ganito magpanik si Enrique. Nang marinig iyon, isang kakaibang kapayapaan ang naramdaman ko. Nung araw na sobrang taas ng lagnat ko at hinimatay ako sa ospital at hindi ko makontak ang aking asawa. Hindi niya naramdaman ang ganoong takot. Siguro ang mataw ay natatakot lang talaga kapag nakikita nilang nanganganib ang sarili nilang interes. Ibinaba ang aking biyenan ang kanyang boses. Sinabi niyang alam niyang nakamali sa akin si Enrique nitong mga nakaraang panahon, ngunit nagsimula kaming dalawa mula sa wala at ayaw niya talagang makitang masira ang aming pamilya. Sumondal ako sa sofa at sa malumanay na booze ay, sumago na may mga bagay na kapag, nazira na ay hindi na maayos pa. Sa kabilang linya, nakaroon ng mahabang katahimikan. At pagkatapos ay tinanong niya sa garalgal na boses kung talaga bang hindi ko na siya mahal. Tumingin ako sa bintana. Ang langit ng Maynila pagkatapos ng ulan ay napakalinaw. Bigla kong naalala ang imahe ni Enrique nung maunang araw ng kanyang pagnenegosyo. Isang gabi, niyakap niya ako at nangakong kahit gaano karaming pera ang kitain niya, hindi niya ako hahayaang masaktan. Nun, ang kanyang tingin ay napakasintsere na inakala kong maasahan ko siya habang buhay. Ngunit sa huli, ang taong pinakamasakit na nanakit sa akin ay siya rin. Dahan-dahan kong ipinikit ang aking mga mata at mahinahong sumagot, minahal ko siya sa loob ng maraming taon, pero sapat na. Natapos ang tawag.
Tiningnan ako ni Bianca na medyo namumula ang mata at tinanong kung okay lang ako. Sinigurado kong oo. Kagagaling ko lang sa pagsasalita nang muling tumunog ang telepono ni Bianca. Tiningnan niya ang screen at agad na inactivate ang speakerphone. Ang boses ngang isang lalaki ay puno ngang pagkaapurahan. Kasama mo ba siya? Tanong nito. Sumimangot si Bianca at tinanong kung ano ang problema. Dumating na ang mahapon sa opisina ang perlas ang silangan at galit na galit ang CEO, sabing lalaki. May tsismis na kung hindi malilinaw ngayong araw ang isyu ngang pagnanakaw ngang ideya at technical error, kakanselahin nila ang buong kontrata. Agad akong tiningnan ni Bianca. Nanatili akong kalmado. Dahil sa totoo lang, ito ay isang bagay na inaasahan ko na. Kilala ang mga Japanese partners sa kanilang pagiging strikto. Kaya nilang tiisin ang pagkaantala, ngunit hinding-hindi nila papayagan ang panloloko. Nagpatuloy ang lalaki sa kabilang linya. Idinagdag na ang pinakamalala ay umiyak. Si Miss Celeste sa gitna ng meeting room nang tanungin siya ng mga teknisyan at inamin na siya mismo ang nagbago ng mga parameter para angkinin ang kredito. Galit na galit si Presidente Enrique, sabi niya. Agad na nagtanong si Bianca kung ano pa ang nangyari. Ibinabang ng lalaki ang kanyang boses at sinabing sinuspinde na ni Presidente si Celeste. Ngumiti ako ng bahagya. Sa huli, nangyari ang dapat mangyari. Ang isang tulad ni Enrique ay hindi kailanman hahayaang malagay sa panganib ang interes ng kanyang kumpanya, gaano man niya pinaboran si Celeste dati. 2 minuto lamang matapos ibaba ang tawag, muling tumunog ang doorbell. Binuksan ni Bianca ang pinto. Nang makita ang taong nasa labas, agad siyang sumimangot at tinanong kung ano ang ginagawa nito roon. Tumingala ako. Ang nasa pinto ay hindi si Enrique, kundi si Ramon. Salup lamang ngang isang gabi, ang kayabangan na ipinakita niya nung nakaraang araw ay ganap na nawala. Lukot ang kanyang polo at ang kanyang mukha ay maputla na parabang dumaan sa isang matinding pagsubok. Nang makita niya ako, agad siyang yumuko at bumulong ng pangalan ko. Hindi ako sumagot. Nanahimik siyang ilang segundo at biglang yumuko ng malalim. Patawad po, sabi niya. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Bianca. Kahapon lang, paalala niya, sinabi mong wala akong ambag sa kumpanya. Hinikpitan ni Ramon ang kanyang mga kamao. Inaaming nakamali siya at kagabi. Pakaalis ko. Inimbestigahan ni Presidente ang mga disenyo at nalaman niyang ako ang tunay na may akda. Ngumisi si Bianca. Tinatanong kung ngayon na alam niya. Takot na ba siyang matanggal sa trabaho? Nanahimik si Ramon. Dahil iyon ang katotohanan. Tiningnan ko siya at mahinahong tinanong kung naparito lang ba siya para humingi ng tawad. Agad na umiling si Ramon. Gusto po kayong makita ng Presidente, sabi niya. Hindi ko siya pupuntahan. Sagot ko. At ang proyekto sa mga hapon ay hindi ko na problema. Nagsimulang mag-alala si Ramon. Kung makakansela ang kontrata, malulugi ang kumpanya ng daan-daang milyong piso. Babala niya. Tiningnan ko siya at ibinalik ang tanong. Kahapon, noong nakatayo ka sa harap ng lahat para hiyain ako, naisip mo ba kung anong mangyayari ngayon? Walang masabi si Ramon, lalo pang yumuko. Humihingi ng tawad at sinasabing hindi niya talaga alam ang totoong sitwasyon. Malamig akong napatawa. Hindi mo alam, o sa matangam nga taong tulad mo, ang isang babaeng nasa bahay lang bilang asawa ay automatikong walang silbi? Hindi na nangahas magsalita si Ramon. Ang tensyon sa pinto ay halos hindi na mahinga. Sa huli, malamig kong sinabi na umalis na siya at lutasin nila ang problema ng kumpanya ng mag-isa. Natigilan si Ramon ng ilang segundo at tinanong sa garalgal na boses, talaga po bang hindi na kayo babalik? Tinitigan ko siya sa mata. Sa tingin mo, pagkatapos ang lahat ng nangyari, mayroon pa ba akong dahilan para bumalik? Hindi siya makasagot. Yumuko siya sa huling pagkakataon at tahimik na umalis. Pagkasarang ang pinto, lumingon si Bianca sa akin at sinabing nakaramdam siya ng tunay. Nakasiyahan nang makita ang mukha nito. Bahagya lang akong ngumiti. Ngunit sa sandaling iyon, muling nakvibrat ang aking telepono. Hindi na ito isang hindi kilalang numero, kundi si Enrique. Tiningnan ko ang screen ilang segundo at sa wakas ay sinagot. Garalgal ang kanyang boses sa kabilang linya.
Binanggit niya ang pangalan ko, ngunit hindi ako sumagot. Nanahimik si Enrique ng ilang segundo bago nagpatuloy. Nasa kumpanya ako. Sinabingam gahapon na gusto nilang makipakita ng direkta sa tunay na designer. Ang gusto mo ay pumunta ako? Mahinahon kong tanong. At pagkatapos ay napatawa ako ng bahagya. Sa anong karapatan mo iyan hinihiling? Sa kabilang linya, katahimikan. Matagal bago ko narinig ang kanyang boses na bumaba ng husto, pakiusap. Sa sandaling iyon, ang buong tsondo ay nabalot ng katahimikan, at kahit si Bianca ay natigilan. Dahil mula nang makilala namin si Enrique, wala pang nakakita sa kanya na magpakumbaba ng ganun. Ngunit ang pinakamasakit sa akin ay ang lalaking iyon, na dating napaka-proud na hindi yumuyuko kaninuman, ay nakmamakaawa sa akin ngayon, hindi dahil sa pag-ibig, kundi para sa kumpanya. Ipinikit ko ang aking mga mata ngang ilang segundo at dahan-dahang tinanong si Enrique. Kung kahapon, hindi ako ang hinamak. Kung hindi nakaproblema ang proyekto, at kung hindi nanganganib na malugi ng milyon-milyon ang kumpanya, hahanapin mo ba ako? Ang linya ay nanatiling tahimik. Ang katahimikang iyon ay sapat ng sagot para sa akin. Dahan-dahan kong ibinaba ang tawag. Sa labas, sa malaking bintana, lalong tumitindi ang sikat ng araw, ngunit ang puso ko ay lalong nanlalami. Matapos ang tawag na iyon, inakala kong patuloy na hahanap si Enrique ngang paraan para pilitin akong bumalik sa kumpanya. Ngunit sa aking pagkagulat, sa loop ngang halos 3 oras, nanatiling tahimik ang telepono. Isang katahimikan na kahit si Bianca ay nakaramdam na hindi normal. Nakaupo siya sa sofa, ngumunguyang pandesal at nakatingin sa akin nang nakakunot ang May mali, sabi niya. Tumingala ako mula sa aking laptop at tinanong kung ano iyon. Inilapak ni Bianca ang pandesal sa mesa. Si Enrique, hindi siya ang tipong taong sumusuko agad, paliwanag niya. Lalo na't ganito kagulo ang kumpanya. Hindi ako sumagot dahil sa kaloob-looban ko. Alam ko ito ng higit kaninuman. Ang isang tulad ni Enrique ay hindi tatanggap ng pagkatalo ng ganun kadali. Lalo na't ako ngayon ang may kontrol sa sitwasyon. Habang nag-usap kami, tahimik na nag-scroll si Bianca sa kanyang tablet. Bigla siyang napatayo. Halos matapon ang kape niya. Ano ba to? Sigaw niya. Namumula ang muha sa galit. Sumimangot ako at tinanong kung ano ang nangyayari. Iniabot niya sa akin ang tablet. Tingnan mo to. Sa internal network ng Perlas ng Silangan, may nagpakalat ng anonymous post. Sinasabi nilang sinasabotahe mo raw ang proyektong kumpanya dahil sa selos. Ipinakita niya sa akin ang screen kung saan may ma-anonymous na mensaheng kumakalat. Sinasabi roon na itinatago ko raw ang mga orihinal na disenyo para piliting bumalik sa akin si Presidente Enrique. Agad na naging madilim ang hangin sa tsondo. Isang tawang punong galit ang pinakawalan ni Bianca. Iyan ang klasikong galaw ng isang asong sukdulan na. Sabi niya. Nanatili akong kalmado dahil hindi na kailangang mag-isip pa para malaman kung sino ang nasa likod nito. Si Celeste. Siya lang ang kailangang isisi ang lahat sa akin sa sandaling ito. Binuksan ni Bianca ang kanyang telepono at habang nagbabasa, lalo siyang nagagalit, nakmura siya. Sinasabing may mga nagsasabi pa na nabuhay ako sa gastos ngang kumpanya sa loob ng maraming taon at ngayong nawala ang posisyon ko. Gusto kong wasakin ang kumpanya. Gusto ko silang pagtatanggalan ng dila. Isa-isa, sabi niya. Dahan-dahan kong isinara ang laptop at sinabing kumalma siya. Namumula ang mukha ni Bianca. Paano ako kakalma? Tanong niya. Kahapon, si Celeste ang nasa pedestal. Ngayong may problema, sa iyo lahat ang sisi. Tumingin ako sa bintana at sa mahinang boses ay ipinaliwanag. Nangyayari iyan dahil sa matangang maraming tao. Ang isang babaeng asawa lang ay automatikong walang silbi, kaya mas madali para sa kanila na maniwala sa tagumpay ng isang sekretarya kaysa sa isang babaeng laging nasa anino. Nanahimik si Bianca ng ilang segundo at hinikpitan ang hawak sa kanyang telepono. Anong gagawin mo? Tanong niya. Sinabi kong hindi ko pa kailangang gumawa ng anuman. Kagagaling ko lang sa pagsasalita nang biglang mag-vibrate ang aking telepono. Isang international number. Tiningnan ko ito ng ilang segundo at sinagot. Sa kabilang linya.
Ang boses ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nagsasalita ng matatas na Ingles. Hello, this is Kenji, the representative director of our Japanese partners, sabi niya. Medyo nagulat ako, at bumati pabalik. Ipinaliwanag niya. Nakuha ko ang personal number mo mula sa metadata at account information ng original cloud files na sinuri namin kaninang umaga. Sinabi ring ng kumpanya mo na ikaw ang tunay na lead designer ng proyekto. Kinumpirma kong tama iyon. Huminto si Mr. Kenji ng ilang segundo at nagpatuloy. I would like to meet with you in person. Agad akong ditsiningnan ni Bianca. Nanatili akong kalmado. In what capacity? Tanong ko. Diretso siyang sumagot. As the only person who understands the project. To be honest, after seeing Miss Celeste's modifications, we were deeply disappointed. However, your original proposal was highly valued by our board. I would like you to attend this afternoon's meeting. Ibinaba ko ang aking tingin. Siguradong hindi pa alam ni Enrique ito. Dahil sa kanyang pride, hindi niya hahayaang lampasan siyang isang partner para diretsong hanapin ako. Nagpatuloy si Mr. Kenji. If you agree to participate in the project as the lead of the design team, we can renegotiate the contract. Sa sandaling iyon, nagliwanag ang mamata ni Bianca. Nanahimik ako ngang ilang segundo at sa malumanay na tono ay tinanong. How will Perlas ng Silangan manage this situation if I accept? Mabilis na sumagot si Mr. Kenji. That is their internal matter. I only need someone with real capability. Pagkatapos ng tawag, tumayo si Bianca, halatang tuwang-tuwa. Nilampasan ka na nila. Diretso na sa iyo ang ngahapon. Sabi niya. Iyan ang pinakamalaking sampal sa kanila. Wala akong sinabi. Ngunit sa kaloob-luban ko, isang kakaibang damdamin ang nagsimulang kumalat. Hindi ito tuwa, kundi ang pakiramdam na sa wakas. May kumilala sa tunay kong kakayahan matapos ang maraming taong pagtatago. Sa sandaling iyon, muling tumunok ang aking telepono. Ang aking ina. Pagsagot ko pa lang, narinig ko ang kanyang boses na punong pag-alala. Anak, nasaan ka? Tanong niya. Nasa kondo ko po, ma, sagot ko. Nanginginig ang kanyang boses. Nakita ko ang balita sa internet. Totoo ba na sinisira mo ang kumpanya ng asawa mo? Nang marinig iyon, bahagyang kumirot ang aking ilong. Mula pagkabata, ang aking ina ang laging pinakamas nasasaktan tuwing nakakaranas ako ng hustisya. Pinalambot ko ang aking boses. Hindi po totoo iyon, ma. Wala po akong ginagawang masama. Nanahimik ang aking ina ng ilang segundo at pagkatapos ay bumulong. Nung isang araw, napansin kong hindi na siya ang dating Enrique. Ikinuwento niya na isang gabi, na ospital siya dahil sa alta presyon. Hindi niya makontak si Enrique. At nang sa wakas ay dumating ito sa ospital, ang kasama niya ay ang sekretaryang iyon. Hinikpitan ko ang hawak sa telepono. Wala akong kaalam-alam dito. Nagpatuloy ang aking ina. Humingi raw ng tawad si Enrique. Sinabing may bigla ang trabaho kaya kailangan niyang isama ang babae. Ngunit nang makita niya ang tingin ni Enrique, naintindihan na niya ang lahat. Ipinikit ko ang aking mga mata. Marami pa pala akong hindi alam. Napabuntong hininga ang aking ina. Anak, kung pagod ka na talaga, umuwi ka na rito sa akin, kaya kitang buhayin habang buhay kung kailangan. Ang pangungusap na iyon ay sapat na para mamula ang aking mga mata. Humarap ako sa bintana. Sinusubukang panatilihing normal ang aking boses. Okay lang po ako, ma. Garalgal ang kanyang boses. Alam kong matatak ka, anak. Pero kung gaano ka katatak, ganon din kadaling masaktan ang sarili mo. Huwag mong solohin lahat. Pagkatapos ibaba ang tawag, isang mahabang katahimikan ang bumalot sa tsondo. Si Bianca, na nakaupo sa tabi ko, ay tumingin sa akin at bumulong. Umiyak ka ba? Pinunasan ko ang gilid ng aking mga mata at ngumiti. Siguro dahil matagal nang walang pumanik sa akin. Agad akong niyakap ni Bianca. Nandito ako, paalala niya. Isinandal ko ang aking ulo sa balikat ng aking matalik na kaibigan. Nararamdaman sa unang pagkakataon sa loop ng maraming araw na gumaan ang aking puso. Ngunit sa sandaling iyon, may nagsimulang kumalabok sa pinto ng paulit-ulit. Sumimangot si Bianca at tumayo.
Sino na naman iyan? Pagbukas niya ang kamera, natigilan siya. Tumingin ako sa screen at natulala. Ang nasa labas ay hindi si Enrique, kundi si Celeste. Wala na ang kanyang karaniwang maganda at maningning na anyo. Gusot ang kanyang buhok. Namamaga at pula ang kanyang mga mata. At kahit ang kanyang makeup ay kumalat na. Nang buksan namin ang pinto, tiningnan ako ni Celeste at sa garalgal na boses ay tinawag ang pangalan ko. Agad na humarang si Bianca sa harap ko. Anong kailangan mo rito? Tanong niya. Hindi pinansin ni Celeste si Bianca. Tinitigan ako, at nagsimulang pumatak ang kanyang ngaluha. Tulungan mo ako, pakiusap. Tila bumaba ang temperatura sa tsondo. Nakaupo lang ako. Pinakmamasdan ang babaeng kagabi lang ay mayabang na nakasandal sa dibdib ng aking asawa sa harap ng lahat, at ngayon ay umiyak at nanginginig sa pinto ng aking bahay. Ang buhay ay tunay na mapaglaro. Sa pagitan ng nahikbi. Sinabi ni Celeste na sinuspinde siya ng presidente at plano siyang kasuhan ng board dahil sa paklian ng masikreto ang proyekto. Wala akong intensyong saktan ang kumpanya. Panunumpa niya. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Bianca. Walang intensyon? Pero naglakas-loob kang nakawin ang disenyo ng iba? Lalo pang umiyak si Celeste. Inaamin ang kanyang pagkakamali, ngunit sinisiguradong kung kakasuhan siya, mawawala ang lahat sa kanya. Sa wakas, tumayo ako at dahan-dahang lumapit sa kanya. Napakalapit na kitang-kita ko ang takot sa kanyang mamata. Alam mo ba kung ano ang iniisip ko kagabi? Mahina kong tanong. Natigilan si Celeste. Inisip ko, sabi ko, na kung talagang magaling ka, tatanggapin kong matalo. Tatanggapin kong matalo dahil hindi na ako sapat na kaakit-akit para sa asawa ko. Pero hindi sa pamamagitan ng paggamit ng mga kakayahang hindi sa iyo. Mula simula hanggang dulo, tinapakan mo lang ang pinahirapan ng iba. Namutla ang muha ni Celeste. Tinitigan ko siya ng matagal at mahinahong sinabi, kung kakasuhan ka man kumpanya o hindi, iyan ang presyong dapat mong bayaran. Humagulgol si Celeste, ngunit sa pagkakataong ito, wala na akong naramdamang awa. Dahil sa wakas, naintindihan ko na ang kabaitan ko sa loob ng maraming taon ang siyang dahilan kung bakit inakalang ng iba na maari nila akong tapakan. Matapos kong tanggihan sa mismong pinto, halos hindi na makatayo si Celeste. Sumandal siya sa hambang pinto. Puti ang mukha sa takot. Wala ni katiting na kayabangan mula sa party. Nakahalukip-kip si Bianca, hinaharangan ang daan. Ano pang hinihintay mo? Tanong niya. Kinagat ni Celeste ang kanyang labi hanggang sa magdugo at tiningnan ako ang kanyang ngapulang mata. Alam kong wala akong karapatang magmakaawa sa iyo. Sabi niya. Pero ngayon, ikaw lang ang makakapagligtas sa akin. Tiningnan ko siya ng matagal at mahinahong tinanong, paano kita ililigtas? Sa garalgal na boses, iminungkahi niya. Kung babalik ka sa proyekto at sasabihin mo sa board na sinunot ko lang ang ngautos mo, hindi nila ako kakasuhan. Humalahak si Bianca. Balik ka ba? Pagkatapos mong nakawin ang disenyo niya, gusto mo pang siya ang managot para sa iyo? Dahil sa desperasyon, umiyak si Celeste at nakmakaawa. Hindi ko naman ginustong umabot sa ganito, paliwanag niya. Gusto ko lang patunayang may silbi ako sa kumpanya. Minamalit akong lahat dahil wala akong koneksyon o baker. Kung hindi ako angat, mananatili akong isang simpleng empleyada. Nang marinig iyon, nanlamig ang aking puso. Maraming tao ang gustong gamitin ang kanilang mga paghihirap bilang dahilan para sa kanilang pagiging makasarili. Tinitigan ko si Celeste sa mata. Iyan ba ang dahilan kung bakit pinili mong tapakan ang ibang tao? Tanong ko. Hindi siya makasagot. Lumapit pa ako. Alam na alam mong sa akin ang madisenyong iyon. Alam mo ring wala kang teknikal na kakayahang hawakan ang mga iyon. Pero inangkin mo pa rin ang kredito. Bakit? Yumuko si Celeste at umiyak. Dahil nagtitiwala sa akin ang presidente. Amin niya. Isang pangungusap lang ang nagpatahimik sa buong pasilyo. Tiningnan ako ni Bianca na may halatang pag-alala dahil alam niyang gaano kasakit ang mga salitang iyon. Ang asawang minahal ko sa loob ng maraming taon ay mas nagtiwala sa isang sekretarya kaysa sa sarili niyang asawa. Nagpatuloy si Celeste sa nanginginig na boses.
Sa simula, maliliit na detalye lang ang binago ko. Tapos, pinuri akong presidente. At nagsimulang pahalagahan akong board. Unti-unti, natakot na akong sabihin ang totoo. Napatawa ako ng mahina. Kaya nakpasya kang magpatuloy sa pagsisinungaling. Humagulgol si Celeste. Kinikilala ang kanyang pagkakamali. Ikinuwento niya na ang kanyang pamilya ay malapit nang mawalan ng bahay dahil sa utang sa bangko, napaalisin na sila, at ang kanyang ama ay nangangailangan espesyal na pangangalaga sa isang private na pasilidad na hindi nila kayang bayaran. Medyo natigilan si Bianca, ngunit nanahimik ako. Hindi ako nakakaramdam ang awa, kundi dahil naiintindihan kong ang pagiging kaawa-awa ay hindi nangangahulugang inosente ka. Maaring naghihirap si Celeste, ngunit noong kumapit siya sa braso ang aking asawa sa harap ng lahat, hindi niya inisip kung ano ang mararamdaman ko. Noong ginamit niya ang aking pinahirapan para umangat, hindi siya naawa sa akin. Mahal mo ba talaga si Enrique? Mahina kong tanong. Natigilan siya. Pagkatapos ng mahabang sandali, nanginginig siyang sumagot. Sa simula, hinahangaan ko lang siya. At pagkatapos ay kinagat niya ang kanyang labi. Pagkatapos, nagustuhan ko na talaga siya. Ngumisi si Bianca. Ang sabihing gusto mo ang isang lalaking may asawa. Napaka-touching. Sabi niya ng may pang-inis. Yumuko si Celeste. Mula pagkabata, walang nagtrato sa akin ng ganito kabuti. Sabi niya. Si Presidente Enrique ang unang nagdala sa akin sa ospital noong nilaknat ako. Ang unang nakaalala kung ano ang gusto kong kainin. At ang unang nagtanggol sa akin sa kumpanya. Nang marinig iyon, isang matalim na kirot ang naramdaman ko sa aking puso. Dahil lahat ng iyon, ginawa rin ni Enrique para sa akin noon. Kung minsan, ang pag-ibig ng isang lalaki ay isang paulit-ulit na siklo lamang. Kapag nagmamahal sila, malambing sila na parang mga tagapagligtas. Kapag hindi na sila nagmamahal, hahayaan ka nilang mawasak. Tiningnan ko si Celeste at dahan-dahang tinanong, alam mo ba kung ano ang pinakamalungkot sa lahat ng ito? Itinaas niya ang kanyang ulo. Hindi dahil sumingit ka sa pagsasama namin. Sabi ko, kundi dahil naging katulad ka ang mga taong minamaliit ka dati. Natigilan si Celeste. Wala na akong sinabi pa. Sa huli, mahinahon ko lang sinabi na umalis na siya at haharapin ng kumpanya ang legal na usapin sa kanilang paraan. Tiningnan ako ni Celeste nang may lubos na desperasyon. Talaga bang hindi mo ako tutulungan? Tanong niya. Sumagot akong wala akong utang sa kanya. Pagkasabi nito, tumalikod ako para pumasok. Nang malapit nang maksara ang pinto, tinawag ako ni Celeste sa garalgal na boses. Napahinto ako. Sa likod ko, ang kanyang boses ay nanginginig. Mahal ka talagang presidente. Sumimangot si Bianca at ako'y ngumiti lang. Kung mahal niya talaga ako, hindi niya ako hahayaang masaktan ng ganito. Naksara ang pinto at narinig ko ang pasuray-suray na hakbang ni Celeste palayo. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa sala. Tiningnan ako ni Bianca, napabuntong hininga, at inamin na galit talaga siya kay Celeste, pero naawa rin siya rito. Umupo ako sa sofa. Ang matao. Natatakot lang kapag malapit na nilang mawala ang lahat. Mahinahon kong sabi. Nanahimik si Bianca at biglang nagtanong. Sa tingin mo ba, mahal ka talaga ni Enrique? Natigilan ako. Kung dati ito, sasagutin kong oo nang walang pag-aalinlangan. Ngunit ngayon, tiningnan ko ang baso ng tubig sa aking kamay at bumulong. Siguro, minahal niya ako nun, pero kalaunan, ang pag-ibig na iyon ay hindi na kayang talunin ang kasakiman o ang pang-akit ng bago. Bago pa makapagsalita si Bianca, biglang tumunok ang aking telepono. Isang internal number mula sa perlas ngang silangan. Sinagot ko. Ang boses ng isang matandang lalaki. Seryoso at malalim. Ang narinig ko. Ako si Don Arturo. Ang vice-presidente ng kumpanya. Bahagya akong sumimangot. Si Don Arturo ay isa sa ilang tao sa kumpanya na laging nagpapakita ng respeto sa akin. Magalang akong bumati. Huminga siya ng malalim. Hindi ako tumatawag dahil sa proyekto.
Sabi niya. Nalaman ko ang nangyari sa party. Masyado na ang ginawa ni Enrique. Nanahimik ako. Nagpatuloy si Don Arturo. Nasa tunay na panganib ang kumpanya. Itinigil ngang mahapon ang lahat ng pondo. Kung sa loob ngang 7 araw ay hindi natin malulutas ang teknikal na aspeto, kailangan nating makbayad ng danyos na mahigit 1 bilyong piso. Nang marinig ito, nagbago ang ekspresyon ni Bianca. Ang 1 bilyong piso ay hindi maliit na halaga at para sa perlas ng silangan, ito ay isang malaking dagok. Ibinaba ni Don Arturo ang kanyang boses. Alam kong marami kang tiniis na inhustisya. Ngunit ang proyektong ito ay hindi lang tungkol kay Enrique. May mahigit 300 empleyado na nakadepende rito. Maraming subcontractor, manggagawa, at partners. Kung babagsak ang proyekto, libu-libong tao ang maapektuhan. Hinikpitan ko ang aking mga daliri. Iyon mismo ang aking pinakamalaking dilema. Kaya kong talikuran si Enrique, pero hindi ko kayang hindi isipin ang lahat ng inosenteng taong nakasalalay dito. Nagpatuloy si Don Arturo. Hindi kita pipilitin. Pero sana pag-isipan mo. Kahit iligtas mo lang muna ang proyekto. Pagkatapos ng tawag, muling natahimik ang tsondo. Matagal akong tiningnan ni Bianca at tinanong. Nag-alinlangan ka ba? Hindi ko itinanggi. Dahil alam ko, kung babagsak ang proyekto, malaki ang magiging epekto nito. Kinagat ni Bianca ang kanyang labi. Kung babalik ka ngayon, iisipin nilang lumambot ka na. Alam ko, sagot ko. At ang pinakakinatatakutan ko ay baka samantalahin ni Enrique ang pagkakataon para pilitin ulit ako. Ipinikit ko ang aking mga mata at biglang naalala ang mga teknisyan na nagpuyat kasama ko. Ang matandang security guard na laging nagdadala sa akin ng merienda. At ang mga manggagawa sa ilalim ng tirik na araw sa Palawan. Wala silang ginawang masama. Tiningnan ako ni Bianca at biglang hinawakan ang aking makamay. Kung gusto mong iligtas ang proyekto, gawin mo. Pero sa pagkakataong ito, gawin mo para sa sarili mo. Itinaas ko ang aking tingin. Seryosong nagpatuloy si Bianca. Huwag kang bumalik bilang asawa ni Enrique. Bumalik ka bilang ang pinakamagaling na tao para sa trabaho. Sa sandaling iyon, gumaan ang aking puso. Tama siya. Kung babalik ako, hindi na dahil sa pag-ibig, kundi para sa sarili ko. Dahil ang talento ko ay nararapat na kilalanin. Sa bintana. Ang hapon ay bumabalot sa lungsot at sa perlas ang silangan. Malamang ay hindi pa alam ni Enrique na ang taong may hawak sa kaligtasan ng grupo ay ang babaeng inakala niyang mananatili sa kanyang anino magpakailanman. Kinaumagahan, sa unang pagkakataon sa halos 5 taon, pumasok ako sa gusalinging perlas ng silangan. Ngunit hindi bilang asawa ng presidente, kundi bilang tunay na responsable sa proyekto sa Palawan. Pahintong ang aking sasakyan sa harap ng pangunahing pasukan, lahat ng mata ay napunta sa akin. Ang iba'y nagulat, ang iba'y nahihiyang umiwas ng tingin. Nakasuot ako ng simpleng puting suit, nakatali ang buhok, at halos walang makeup. Ngunit pagbaba kong sasakyan, naramdaman kong mas malakas ako kaysa sa lahat ng taon na nabuhay ako sa anino ni Enrique. Si Bianca ay nasa tabi ko. Pagpasok namin sa lobby, narinig namin ang bulungan. Bumalik nga siya. Ang gusto lang kausapin ng mga hapon ay siya. Ngayon alam na ang lahat kung kanino talaga ang mga disenyo. Malamig nang gumit si Bianca. Nagbubukas lang ang mga matang tao kapag may problema na. Hindi ako nagsalita. Naintindihan kong sa mundong ito, iilan lang ang may pakialam sa katotohanan. Karamihan ay pumanik lang sa mananalo. Pagbukas ang pinto ang elevator sa 32 second floor. Ramdam ang tensyon. Ang buong executive floor ay tahimik. Ang mga empleyado ay automatikong tumabi. Dire-diretso ako sa main conference room. Pagbukas ng pinto, lahat ng tingin ay napunta sa amin. Ang mga hapon ay nasa kaliwa, ang pamunuan ng perlas ng silangan ay nasa kanan. Si Enrique ay nasa dulo ng mesa. Nang makita niya ako, natigilan siya. Siguro hindi niya rin inaasahan na babalik talaga ako. Ngunit salungat sa inaasahan niya, hindi ako umupo sa tabi niya.
Kumuha ako ng upuan at umupo sa tapat niya. Ang distansyang iyon ay nakpatigas sa mukha ni Enrique. Agad na tumayo si Mr. Kenji at binati ako. Tumango ako at humingi ng paumanhin sa pagkaantala. Iba na ang tingin sa akin ni Kenji. Hindi na ito profesional na paggalang, kundi tunay na respeto sa aking kakayahan. Sinuri na namin ang lahat ng orihinal na data ng disenyo na ipinadala mo kaninang umaga, sabi niya. Ang orihinal na ideya ay napakatalino. Kung may patutupat ng tama, ang proyektong ito ay may potensyal na maging isa sa pinakamahusay na resort sa Europa. Katahimikan. Nakatinginan ang ilang direktor. Naalala na 3 araw pa lang ang nakalipas. Lahat ng kredito ay kay Celeste. Nagpatuloy si Kenji. Ang problema ngayon ay mali ang pagkakabago sa buong teknikal na sistema. Gusto naming marinig mismo ang giyong solusyon. Binuksan ko ang aking laptop at mahinahong tumayo. Sa sandaling iyon, ang boses ko lang ang maririnig sa silid. Isa-isa kong ipinaliwanag ang bawat technical flow, ang mga alternatibong materyales, at ang mga paraan para ayusin ang mga istruktura laban sa dagat. Hindi ko kailangang tumingin sa anumang dokumento. Kabisado ko ang proyekto, mula simula hanggang dulo. Ang mahapon ay lalong nasiyahan, habang ang mga direktor ng perlas ng silangan ay nanahimik, lalo na si Ramon. Nakaupo sa dulo ang mesa, namumutla siya. Malinaw na ngayon niya lang naintindihan kung gaano siya katanga noong araw party. Pagkatapos ang 40 minuto, tinapos ko ang aking presentasyon. Katahimikan. Pagkatapos, si Kenji ang unang pumalakpak. Sumunod ang buong Japanese team. Malakas ang palakpakan. Sa panik ng perlas ng silangan, halos walang nangahas tumingin sa akin. Sa wakas ay naunawaan na ang babaeng itinuring nilang palamunin ay kaliligtas lang sa buong grupo mula sa 1 bilyong pisong pagkalugi. Humarap si Kenji kay Enrique. Bilang presidente, iminumungkahi kong opisyal mong ipahayag kung sino ang tunay na responsible sa proyekto. Naging malamig ang hangin. Hinikpitan ni Enrique ang kanyang makamay sa mesa. Alam niyang nasa alanganing posisyon siya. Kung isa sa publiko niya ito, malalaman ng lahat na ninakaw ni Celeste ang trabaho ko. Kung hindi, puputulin ng mahapon ang kontrata. Sa huli, dahan-dahang tumayo si Enrique. Tiningnan ang lahat, at sa garalgal na boses ay idineklara. Ang proyekto sa Palawan, mula simula hanggang dulo, ay dinisenyo ni Elara. Ang lahat ng kredito ay sa kanya. Sa sandaling iyon, natahimik ang buong silid. Bagamat alam ng lahat, ang marinig ito mula sa bibig ni Enrique ay may ibang dating. Tiningnan ko siya ng may kakaibang kapayapaan. May panahon na pinangarap kong ipagmalaki niya ako ng ganito. Ngunit ngayon, wala na akong naramdaman. Sa sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto. Si Celeste, namumutla, ang pumasok. Nang makita niya ako, natigilan siya. Sumimangot si Enrique. Sino ang nagpapasok sa iyo? Garalgal ang boses ni Celeste. Gusto ko lang magpaliwanag. Malamig na inutos ni Enrique na umalis siya. Natigilan si Celeste. Marahil ito ang unang pagkakataon na tiningnan siya ni Enrique ng ganon, walang bahit ng laming. Punong lamig at pagkadismaya. Humagulgol si Celeste. Alam kong nakamali ako. Pero ginawa ko lahat para tulungan ka. Hinampas ni Enrique ang mesa. Ang tulungan ako ay sirain ang proyekto. Nagulat ang lahat. Nanginginig si Celeste, halos hindi makatayo. Tiningnan siya ni Enrique. Namumula ang mga mata. Alam mo ba na dahil sa mga pagbabago mo, muntik nang malugi ang perlas ng silangan ng 1 bilyong piso? Ilang tao ang nakpuyat para ayusin ang mga pagkakamali mo? Umiyak si Celeste. Hindi ko sinasadya. Gusto ko lang patunayan ang sarili ko. Mapait na ngumiti si Enrique. Ang patunayan ang sarili mo ay nakawin ang trabaho ng iba. Natigilan ang mga empleyado sa labas. Hindi pa nila nakitang magalit ng ganito si Enrique kay Celeste. Lumingon si Celeste sa akin. Desperado. Magsalita ka para sa akin. Tiningnan ko siya ng ilang segundo. Wala akong karapatang patawarin ka sa ngalan ng lahat ng taong sinaktan mo. Mahinahon kong sabi. Lalo siyang namutla. Sa sandaling iyon,
Pumasok ang security. Malamig na inutos ni Enrique na ilabas siya. Nakpanik si Celeste. Nakmamakaawa. Ngunit hindi na siya tiningnan ni Enrique. Mabilis siyang inilabas habang patuloy na umiyak. Naksara ang pinto. Pagkatapos ng mahabang sandali, nagsalita si Kenji. Mula ngayon, gusto naming ikaw na ang direktang mamahala sa proyekto. Lahat ng mata ay napunta sa akin. Habang si Enrique ay nakatingin ng hindi kumukurap sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, isang emosyon ang lumitaw na hindi ko pa nakita ng ganito kalinaw. Pagsisisi. Matapos opisyal na hilingin ng mga Japanese partners na ako ang direktang mamahala sa proyekto sa Palawan, ang perlas ng Silangan Group ay pumasok sa tunay na kaguluhan. Ang balita ay kumalat na parang apoy at sa loob ng wala pang 2 oras. Alam ng buong kumpanya na ang babaeng tinawag nilang inutil na may bahay ay kaliligtas lang sa grupo mula sa pagkalugi. Si Celeste, ang sekretaryang dati nasa Alapaap, ay naging pangunahing paksa ang sismis. Ngunit ang pinakagulat sa kanila ay hindi ko pa tinanggap ang pagbabalik sa kumpanya. Pagkatapos ng meeting, ibinigay ko lang ang maplano na may solusyon at agad na umalis. Hindi ako nagdiwang, hindi tumanggap ng pasasalamat. At hindi nanatili kahit 1 minuto pa kasama si Enrique. Paglabas ko ng conference room, lahat ng empleyado ay automatikong tumabi. May bumubulong ng panggalan ko, at sa pagkakataong ito, walang bahit na may kabili. Kundi tunay na respeto. Tumango ako at dumiretso sa elevator. Nang malapit nang maksara ang pinto, isang kamay ang humarang. Si Enrique. Pumasok siya at natahimik ang lahat. Nakatayo siya sa harap ko. Namumula ang mga mata sa puyat, lukot ang suwit, at may tumutubong balbas. Hindi ko pa siya nakitang ganito kagulo mula noong maunang araw ng tagumpay ng kumpanya. Nagsimulang bumaba ang elevator. Tinitigan niya ako. Salamat. Garalgal niyang sabi. Tumingin ako sa harap. Hindi na kailangan. Alam mong hindi ako bumalik para sa iyo. Tama ka. Sabi niya na may mapait at pagod na tawa. Pero dapat pa rin kitang pasalamatan. Hindi ako sumagot. Ang katahimikan sa pagitan namin ay masakit na pamilyar at hindi komportable. Matagal bago siya muling nagsalita. Hindi ko talaga alam na minanipula ni Celeste ang mga disenyo, mahina niyang sabi. Alam ko. Sagot ko. Dahil kung alam mo, hindi mo hahayaang gawin niya iyon. Lumingon ako sa kanya. Ang masama ay hindi ang hindi mo pa kaalam. Ang masama ay sobrang tiwala mo sa kanya na hindi man lang sumagi sa isip mong pagdudahan siya. Walang masabi si Enrique. Dati. Sinasabi mong ako ang taong pinakakatiwalaan mo? Dagdag ko. Kung isipin ngayon. Nakakatawa. Bumukas ang pinto ang elevator sa ground floor. Nauna akong lumabas, ngunit sumunod siya. Sa lobby, bigla niya akong hinawakan sa braso. Ihahatid na kita. Kaya kong umuwi mag-isa. Sagot ko. Lumambot ang kanyang boses. Mag-usap tayo sandali. Akmang bibitaw na ako nang makaroon ng gulo sa entrada. Isang babaeng nasa katanghaliang gulang ang pumasok. Ang ina ni Celeste. Pakakita kay Enrique. Lumuhod siya sa sahig. Maawa na po kayo sa anak ko. Natigilan ang buong lobby. Sumimangot si Enrique at inutusan siyang tumayo, ngunit nanatili siyang nakaluhod. Umiiyak. Ipinangako niyang naintindihan na ni Celeste ang kanyang pagkakamali. Hinikpitan ni Enrique ang kanyang makamaw. Hindi na ito personal na usapin. Kailangan niyang harapin ang mga kahihinatnan. Nangako po kayo na poprotektahan ninyo siya. Sigaw mang babae. Naging napakatahimik ng lobby at naging komplikado ang mga tingin ng mga tao. Nanlamig ang muka ni Enrique. Wala akong ipinangakong ganyan, sabi niya. Ngunit ang takot sa kanyang mata ang nagsabi sa akin ng lahat. Maaring hindi niya talaga minahal si Celeste. Ngunit hindi rin niya nilagyan ng sapat na hangganan para hindi ito umasa. Patuloy na umiyak ang babae. Ipinapaliwanag na ipinadala ng bangko ang notice of eviction at kung mawawalan ang trabaho at kakasuhan si Celeste, lahat sila ay mapupunta sa kalye. Ipinikit ni Enrique ang kanyang mamata at sa malamig na boses ay nangakong sasagutin niya ang gastusin sa ospital.
ngunit ang mga problema sa kumpanya ay dadaan sa legal na proseso. Nang marinig ito, gumuho ang babae. Pinanut ko ang eksena mula sa malayo. Naintindihan kong ang trahedya ngayon ay hindi lang kasalanan ni Celeste, kundi dahil din sa pagpayak ni Enrique. Kung sa simula pa lang ay dumistansya na siya, hindi sana umabot sa ganito. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang aking telepono. Si Kenji. Lumayo ako para sumagot. Nagpasya ang board na ituloy ang pakikipag-ugnayan sa perlas ang silangan. Sa isang kondisyon. Sabi niya, ano po iyon? Tanong ko, mula ngayon, kailangan mong personal na subaybayan ang buong disenyo, at ang pangalan mo ay opisyal na ilalagay sa kontrata, paliwanag niya. Nanahimik ako. Bukod pa riyan, dagdag ni Kenji. Gusto ka naming imbitahan sa Japan sa loob ng 3 buwan para lumahok sa isang bagong hotel project. Nang marinig iyon, kahit ako ay nagulat. Ito ay isang oportunidad na pag-agawan ng malalaking architectural firm. Mahinang tumawa si Kenji. Ang isang talento tulad mo ay hindi dapat manatiling nakatago. Pagkababangeng tawag, natigilan ako. Bigla kong naalala ang 25 taong gulang na dalaga na naglalakad sa mga opisina dala ang kanyang mga sketch. Noon, marami akong pangarap, ngunit lahat ay huminto nang ikasal ako kay Enrique. Akala ko ang pagsasakripisyo ay pag-ibig. Hanggang sa nawala ko ang aking sarili at naintindihan na walang sinuman ang karapat-dapat na isakripisyo mo ang iyong buong buhay. Lumingon ako at nakita kong dinala ng security ang ina ni Celeste. Tanging si Enrique na lang ang naiwan. Tahimik na nakatingin sa akin. Iba na ang tingin niya. Wala nang pakainip, kundi isang kahungkagan at kawalan ngang magawa. Lumapit siya. Anong sabi ng ma-partner? Tanong niya. Pupunta akong Japan sa loob ng 3 buwan para sa isang bagong proyekto, sagot ko. Natigilan si Enrique. Japan? Ulit niya. Na parang hindi makapaniwala. Tumango ako. Sa sandaling iyon, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Sa wakas, naintindihan niyang hindi lang pagwawakas ang aming pagsasama ang gusto ko, kundi talagang pag-alis sa kanyang mundo. Hinikpitan niya ang kanyang mga kamao. Kailangan mo ba talagang umalis? Tiningnan ko siya. Dahil sa iyo, tinanggihan ko na ang oportunidad na ito noon. Sa pagkakataong ito, hindi ko na ito palalampasin. Natihilan si Enrique. Pagkatapos ngang mahabang sandali, tinanong niya sa garalgal na boses, paano kung magbago ako? Isang bahagyang ngiti ang pinakawalan ko. Ang matao ay hindi nagbabago dahil lang gusto nila, lalo na pagkatapos makapanakit ng husto. Namula ang mamata ni Enrique at humakbang na parang pipigilan ako. Ngunit huminto siya. Dahil sa unang pagkakataon, napagtanto niyang ang babaeng laging nahihintay sa kanya ay napakalayo na. Sa malalaking bintana, ang dapit hapon ay bumabagsak sa Maynila, habang sa loop ko, ang pintong dating bukas para sa kanya ay dahan-dahang nagsasara. Nang malaman niyang pupunta ako sa Japan sa loop ngang 3 buwan, ganap na nagbago si Enrique. Wala nang desperadong tawag. Walang hiling. Walang pilitan. Nagsimula siyang magpakita ng isang panik na hindi ko nakita sa loop ng maraming taon. Tahimik. Pagod. At napakaingat. 3 araw matapos ang meeting. Habang sinusuri ko ang kontrata nga hapon kasama si Bianca, may tumunok sa pinto. Binuksan ito ni Bianca at agad akong tiningnan. Ang biyenan mo. Napahinto ako at pumunta sa pinto. Nakatayo roon ang aking biyenan. Halatang nangayayat. Sa loob ngang ilang araw, tumanda siya ng husto. May dala siyang thermal container. Pagkakita sa akin, napaluha siya. Anak, niyaya ko siyang pumasok. Umalis si Bianca para bigyan kami ng privacy. Pagkaupo niya, matagal niya akong tiningnan. Naalala ko, noong tinalikuran ko ang aking trabaho, siya ang lihim na nag-abot sa akin ng kanyang passbook. Sinasabing kung sakaling saktan ako ni Enrique, sa akin siya papanik. Hindi ko akalain na makakatotoo ang kanyang mga salita. Inilapak niya ang container. Narinig kong pupunta ka raw ng Japan. Garalgal niyang sabi. Tumango ako. Talaga bang hindi mo nabibigyan ng pangalawang pagkakataon si Enrique? Tanong niya. Katahimikan. Ibinaba ko ang aking tingin. May mga bagay na kung hindi pagkakaunawaan lang, maayos pa.
Pero kapag ang puso ng isang tao ay nagbago na, mahirap nang ibalik, lalo pang namula ang namata nga aking biyenan. Ikinuwento niyang magdamag na nasa opisina si Enrique, hindi kumakain, nakatitig lang sa isa sa aming mga wedding picture. Hinikpitan ko ang aking mga daliri. Masakit pa rin, pero hindi sapat para umurong. Dahan-dahan, inilabas niya mula sa kanyang bag ang isang maliit na kahon at inilagay sa mesa. Binuksan ko ito, ang wedding ring na hinubat ko sa party. Makdamak niya itong hinanap. Bulong niya. Hindi ko pa siya nakitang ganito katakot. Tiningnan ko ang singsing. Noong isinuot niya ito, nangako siyang luluhod siya at hihingi ng tawad kung paiyakin niya ako. Hindi ko akalain na matutupad ang kanyang pangako sa ganitong paraan. Sa sandaling iyon, may kumatok ng malakas. Sumilip si Bianca. Si Enrique na naman. Napabuntong hininga ang aking biyenan. Mula sa labas, narinig namin ang boses ni Enrique. Sa huli, binuksan ko ang pinto. Pagod na pagod ang itsura niya. Nang makita ang kanyang ina, natigilan siya. Malamig ang tono ng kanyang ina. Anong ginagawa mo rito? Hindi siya sumagot. Dire-diretso siyang lumapit sa akin. Mag-usap tayo. Nanahimik ako at tumabi. Pumasok siya. Wala na ang dating yabang. Humagulgol ang kanyang ina. Ano ang itinuro ko sa iyo? Hindi mo ba alam kung gaano siya nagsakripisyo para sa iyo? Inigpitan ni Enrique ang kanyang magakamao. Alam ko po. Kahit alam mo, sinaktan mo pa rin siya. Sigaw ang ina. Ipinaalala nito kung paano ko ipinagbili ang bahay at lupa. Kung paano ko siya inalagaan sa ospital. At kung paano ako nanatiling mapakumbaba kahit mayaman na sila. Walang masabi si Enrique, napaluha. Pagkatapos ngang mahabang sandali, sinabi niya, nakamali po ako. Anong silbi niyan ngayon? Sagot ngang ina. Nasaan ka nung kailangan ka niya? Tumingin sa akin si Enrique, pulang-pula ang nga mata. Hindi ko kailanman gustong magtaksil. Isang bahagyang ngiti ang pinakawalan ko. Pero ginawa mo. Sabi ko, ang pagtataksil ay hindi lang pakikipagtalik sa iba. Ito ay ang pagbayak na may umukupa sa pwesto ko. Ang maniwala sa kanya kaysa sa akin. Ang hiyain ako sa harap ng lahat. Ipinikit ni Enrique ang kanyang mamata. Bakas ang sakit. Kasalanan ko lahat. Amin niya. Pero ayokong mawala ka. Tiningnan ko siya. Ayaw mo bang mawala ako? O hindi mo lang matanggap na iniwan kita? Walang siyang masabi. Dati, akala ko sapat na ang pag-ibig ko. Malumanay kong sabi. Ngayon, naintindihan kong naubos din ito kung isa lang ang nagsisikap. Umagbang si Enrique. Nang ginjinig ang boss. Kaya ko bang ayusin ito? Magbabago ako. Puputulan ko ang lahat ni ugnayan kay Celeste. Hihingi ako ng tawad sa publiko. Manatili ka lang. Mapait akong ngumiti. Kakayanin mo ba kung ako ang nanakit sa iyo ng ganito? Hindi siya makasagot. Biglang tumunok ang kanyang telepono. Pagkatapos ng ilang segundo, nagbago ang kanyang mukha. Bakit ninyo pinapasok ang mga reporter sa ospital? Tanong niya. Nang ibaba ang tawag, nag-aalalang nagtanong ang kanyang ina. Nasa emergency room ang tatay ni Celeste, sabi ni Enrique. Kagabi. Kinunan ng mga reporter ang nanay niya na nakaluhot sa harap ng bangko. Nakmamakaawa. Nejing malamig ang hangin. Kahit ako ay natihilan. Kumakalat na ang balita. Dagdag ni Enrique. Inakusan na namendya tao sa social media ang Perlas Nenje Silangan na inabuso ang menja empleyado nito. Tiningnan ko siya, naunawaan na hindi pa tapos ang bagyo. Sa pagkakataong ito, hindi lang krisis sa proyekto ang haharapin nila, kundi pati na rin ang galit ng publiko. Sa loob lamang nisang gabi. Ang ina ni Celeste na nakaluhod ay kumalat sa social media. Naglabas ng mamapanirang headline ang news outlet. Mabilis na sumiklab ang galit na publiko. May naawa kay Celeste, may bumatikos sa kumpanya, at may ilang idinamay ako, sinasabing dahil sa selos,
Pinatanggal ko si Celeste. Sa loob ng wala pang 2 araw, napuno ng komento ang internet tungkol sa aming mga pribadong buhay. Habang binabasa ang lahat, hindi mapigilan ni Bianca ang matawa sa galit. Nanatili akong kalmado. Alam kong ganito ang publiko. Ngunit ang pinakagulat sa akin ay sa gitna ng lahat, hindi ako sinisini Enrique, nanahimik lang siya. 3 araw ang lumipas. Hiniling ng mga Japanese partners na lumipat agad ang buong design team sa Palawan. Plano kong mag-isa. Ngunit iginiit ni Kenji na sumama si Enrique. Noong umagang iyon sa Naiya, habang papalapit ako sa waiting area, nakita ko si Enrique na nakaupo. Sa loob ng 1 linggo, halatang pumayat siya. Nang makita niya ako, tumayo siya. Nagalmusal ka na ba? Garalgal niyang tanong. Nagulat ako. Matagal na niyang hindi tinatanong iyon. Oh, sagot ko. Sa halos buong flight, hindi kami nag-usap. Hanggang sa makaroon ng malakas na turbulence. Ang babaeng katabi ko ay namutla sa takot. Nang muling yumanik ang eroplano, bigla niyang hinawakan ang kamay ko. Bago ako makareact, iniharang ni Enrique ang kanyang braso sa harap ko para protektahan ako. Isang reflex action. Ganito ang lagi niyang ginagawa noon. Isang kirot ang naramdaman ko. Ang matao ay kakaiba. Kahit gaano kasakit, isang maliit na kilos lang ay sapat na para bumalik ang mga alaala. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang kamay. Sorry. Bulong niya. Pagdating sa Palawan, dumiretso kami sa construction site. Matindi ang sikat ng araw at malakas ang hangin. Habang sinusuri ko ang maplano, si Enrique ay nasa malapit. Hindi inaalis ang tingin sa akin. Siguradong hindi niya inakala na ang babaeng itinuring niyang may bahay lang ay mamumuno sa 1 bilyong pisong proyekto. Inabot kami ng gabi. Nang pauwi na kami, may nangyari. Dahil sa malakas na hangin, isang scaffolding ang natanggal. Paglingon ko, isang malaking bakal ang bumabagsak diretso sa akin. Lahat ay nangyari sa loob ng ilang segundo. Bigla. Isang puwersa ang humila sa akin patagilid. Isang malakas na kalabok. Ang bakal ay tumama sa semento. Eksakto kung saan ako nakatayo kanina. Nang makabawi ako, narinig ko ang isang mahinang daing. Mahigpit akong hawak ni Enrique. Ngunit nadaplisan ng bakal ang kanyang braso at ang dugo ay tumutulo sa kanyang pulso. Namutla ako. Ngunit patuloy niya akong hawak. Tinitiyak na hindi ako nasaktan. Okay ka lang ba? Garalgal niyang tanong. Yung braso mo. Sabi ko. Bahagya siyang ngumiti. Kung ikaw ang nasaktan, mas matatakot ako. Dinala ko siya sa klinik. Habang nililinis ang kanyang sugat, hindi siya kumibo. Nakatingin lang sa akin. Natakot ako. Mahina niyang sabi. Tumayo lang ako sa tabi niya. Isang malungkot na ngiti ang sumilay. Noong tinanong mo ako kung kakayanin kong ako ang nasa pwesto mo, ngayon alam ko na ang sagot. Hindi ko kakayanin. Naging siksik ang katahimikan. Sa labas, nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Dati, akala ko sapat na ang kumita ngang maraming pera at lagi kang nandiyan, patuloy niya. Hanggang sa muntik na kitang mawala. Hindi ko naintindihan na ang pinakamahalaga kong yaman ay hindi ang perlas ng silangan, kundi ikaw. Hinikpitan ko ang aking mga kamao. Kung sinabi niya ito 1 taon na ang nakalipas, iyak ako. Ngayon, isang banayat na pait lang ang naramdaman ko. May mga bagay na pinapahalagahan lang kapag nawala na, mahinahon kong sabi. Pero hindi lahat ay may pagkakataong bumalik. Namula ang mga mata ni Enrique. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Isang empleyado ang pumasok. Presidente. Sigaw niya. Nawawala po si Celeste. Sa balitang iyon, nagpanik ang lahat. Nanigas si Enrique. Anong oras pa siya nawawala? Tanong niya. Sumagot ang empleyado na tumawag ang ina ni Celeste. Sinasabing umalis ito NG Hospital kaninang umaga at hindi na bumalik. Kahit anong nangyari, ramdam ko ang pag-aalala ni Enrique. Hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa responsibilidad. Kung may mangyari kay Celeste, hindi makakatakas ang kumpanya sa media.
Malakas ang ulan sa labas. Walang tigil sa pagtawag si Enrique, inuutusang suriin ang lahat ng tsamera. 2 oras ng tensyon. Nang magdidilim na, tumunok ang telepono. Mabilis na nagsalita ang nasa kabilang linya. Pupunta ako diyan. Sagot niya at ibinaba ang tawag. Tumingin siya sa akin. Namumutla. Sumunod pala rito sa Palawan si Celeste. Nasam gabangin siya sa kabilang dulong resort site natin. Nakbabantang tatalon. Natigilan ang lahat. Tumakbo si Enrique palabas. Nag-alinlangan ako. Ngunit sa huli, sumunod ako. Hindi para kay Celeste, kundi dahil naintindihan kong kung may mangyaring masama, mawawalan ng kontrol ang sitwasyon. Humagibis ang sasakyan sa magaspang na kalsadang site sa ilalim ng ulan. Sa malayo, nakita ko ang isang manipis na figura sa gilid ng bangin. Siya nga. Lipat ang kanyang buhok, basa ang damit, at nanginginig. Nakaluhot sa dikalayuan ang kanyang ina na lumipat din patungong Palawan para sundan siya. Walang tigil sa pag-iyak. Humakbang si Enrique. Nang marinig ang kanyang boses, lumingon si Celeste. Kitang-kita ang desperasyon sa kanyang mga mata. Mahina siyang tumawa. Dumating ka nga. Hinikpitan ni Enrique ang kanyang makamao. Bumaba ka muna diyan. Umiling si Celeste. Kung bababa ako, mawawala ang lahat sa akin. Ang trabaho ko. Ang kinabukasan ko. Kamumuhian akong lahat. Nakmamakaawa ang kanyang ina. Tiningnan ni Celeste ang kanyang ina. Ang kanyang maluha ay humalo sa ulan. Humingi siya ng tawad. Tiningnan niya si Enrique ng may desperasyon. Alam kong hindi mo ako minahal talaga, sabi niya. Pero naging tanga akong maniwala na kung magsisikap pa ako, baka makita mo ako. Nanahimik si Enrique bago sumagot. Inaamin kong nakamali ako sa pagbibigay sa iyo ng maling pag-asa, pero hindi iyan dahilan para sirain mo ang buhay mo. Humagulgol si Celeste. Sinira ko ang sarili ko noong sinubukan kong maging ibang tao. Ang masalita niya ay nagpatahimik sa amin. Ang pinakamalaking pagkakamali ni Celeste ay hindi ang magmahal ang maling tao, kundi ang mawala ang kanyang sarili dahil sa ambisyon. Matagal siyang umiyak bago dahan-dahang lumayo sa gilid. Tumakbo ang kanyang ina para yakapin siya. Nakahinga kami ng maluwag. Nakatayo lang ako sa ilalim ng ulan. Naramdaman kong nabunutan akong tinik. Hindi dahil nanalo ako, kundi dahil naintindihan kong malapit nang matapos ang lahat. Pagkatapos ng gabing iyon, naglabas ng opisyal na pahayag ang perlas ng silangan. Tinanggal si Celeste, ngunit hindi siya kakasuhan basta't humingi siya ng tawad sa publiko. Itinuloy ng mga Hapon ang proyekto. At ako ang naging lead designer. Bumalik sa normal ang lahat, maliban sa relasyon namin ni Enrique, na wala ng balikan. Kinabukasan, handa na akong bumiyahe patungong Japan. Noong umagang iyon sa Maynila, maliwanag ang sikat ng araw. Niyakap ako ng mahigpit ni Bianca sa departure gate. Doon. Mabuhay ka para sa sarili mo. Tumawa ako at nangakong gagawin ko iyon. Ang aking ina, pinupunasan ang luha, ay nagbigay ngang sandamakmak na payo. Dumating din ang aking biyenan. Hinawakan niya ang aking kamay. Ang anak ko ang hindi karapat-dapat sa iyo, garalgal niyang sabi. Niyakap ko siya at sinabing alagaan niya ang sarili. Umiyak siya at nangakong ituturing niya akong anak magpakailanman. Naluluha na ako nang marinig ko ang mga pamilyar na hakbang. Si Enrique. Suot niya ang isang puting polo. Dala niya ang isang formal na dokumento mula sa abogado. Huminto siya sa harap ko at iniabot ito. Pinirmahan ko na ang affidavit of consent. Sabi niya sa garalgal na boses. Hindi ko nalalabanan ang annulment petisyon mo. Ibibigay ko ang buong kooperasyon ko sa court. Tiningnan ko ang papel. Ang maraming taon ng pag-ibig ay nauwi sa isang legal na paksuko. Tiningnan ako ni Enrique. Wala na akong karapatang pigilan ka, garalgal niyang sabi. Sana, mula ngayon, mabuhay ka sa paraang gusto mo. Kinuha ko ang folder. Nang magdikit ang aming magkakamay, naramdaman ko kung gaano kalamig ang kanya. Isang napakalungkot na ngiti ang sumilay. Akala ko, ako ang alis. Amin niya. Hindi na ako ang maiwan.
Matagal kong tiningnan ang lalaking pumuno sa aking kabataan. Hindi ko pinagsisihan na minahal kita, mahinahon kong sabi. Sayang lang, nakita tayo nung wala pa tayong anuman, at nakahiwalay tayo nung nasa atin na ang lahat. Sa sandaling iyon, namula ang mga mata ni Enrique. Mabilis siyang lumingon. Marahil ito ang unang pagkakataon sa buong buhay niya na ang laging mayabang na lalaking ito ay tunay na umiyak. Tumunog ang boarding call. Kinuha ko ang aking maleta at tumalikot, hindi na lumingon pa. Dahil naintindihan ko, may mga taong sasamahan lang tayo sa isang bahagi ng ating buhay. Sa huli, ang naiwan ay hindi galit, kundi ang aral na matutong magpalaya. Sa labas ng malalaking bintana, ang langit ng Maynila ay napakaliwanag. Isang lumang kabanata ang nagsara, at mula roon, nagsimula ang aking bagong buhay.